kung mabibigyan pa ako ng isang pagkakataon para maibalik yung oras, gagawin ko yung mga pagkakamali ko, mga pagkukulang ko sa mga anak ko nung bata pa sila. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags, ano? Nako, kung napapansin nyo parang nakapang winter na ako na damit, ano? Yung tuk, ating tuk at yung ating lumabas na naman sa mga baul yung ating mga panlamig na mga damit. So nagsuot ako nito kasi mga kainags, ano? Kung napapansin nyo, medyo maliwanag, yan si Haring Araw, oh. Pero medyo nakatago sa ulap yan, ano? Yan, pero malamig mga kainags, ano? Hindi naman siya ganun kalamig, pero kailangan mo na talaga magsuot ng panlamig, especially pag nandito tayo sa labas. Ano nga pala ngayon, no? September 5, 2023. Yan, araw ng Tuesday. Day off tayo mga kainags. Kaya syempre masaya tayo, no? Alam nyo ba kung anong oras ako gumising kanina? Nako, alas 8 ng umaga gumising na ako. Kasi excited ako sa day off mga kainags, ano? Kasi gusto ko marami ako nagagawa pag araw ng day off ko. Kagabi nga pala mga kainags, ano? Yung pauwi na tayo galing trabaho, di ba may kasama tayo si Junel, yung tropa natin, ano? Lagi akong naggugulat sa kanya, ano? Lagi niyang tinitingnan yung plate number ng sasakyan ko. Kasi tinatayaan niya sa loto. Stoy, ano gagawin mo dyan? Iihi ka? Ano gagawin mo? Tatayaan mo? Ano, tatayaan mo sa ano? May panaginip po kasi. Gano'n ba? Anyway, sige. Kita tayo ha, Webes. Kasi madalas daw siyang manalo pagka tinatabi niya yung sasakyan niya sa sasakyan ko. Sabi niya, maganda kasing tabihan yung sasakyan ng mga taong masiyahin daw. At laging nakangiti at laging nakatawa na parang walang problema. Kasi daw malapit daw sa swerte. Nilalapitan daw ng swerte yung mga taong masayahin. Laging nakangiti at nakatawa. Siyempre naman mga kainags, ano? Pero alam nyo mga kainags, ano, may punto nga si si Junel, ano, yung kaibigan natin kagabi. Parang parang sa customer, ano, pupunta ka sa isang restaurant. Syempre gusto mo pag pumasok ka sa isang restaurant, alam mo na yung restaurant na papasukan mo ay wini-welcome ka ng maganda ng mga may-ari ng restaurant, 'di ba? Binibigyan ka ng magandang serbisyo. Kaya syempre yung mga customer pagka naka-experience sila ng magandang trato mula sa may-ari ng restaurant, at syempre doon sa mga serbedora, lahat ng mga empleyado roon, syempre babalik at babalikan mo yun. Parang ganun din yung swerte mga kainags, no? Sabi nila na malapit ang swerte sa mga taong masayahin, sa mga walang iniisip na kung ano-ano. Ayan, kaya yun yung nabanggit sa atin ni Mr. Junel Pamandanan. Ayan ang panahon natin ngayon mga kainags, ano? Puro construction ngayong araw ng Tuesday, ano? Yung mga dahon, no? Nagdidilawan na, ano? Nagbabagsakan pa, oh. So mamaya nga pala mga kainags, ano, kikwento ko sa inyo kung ano yung plano namin na magkaroon ng kasama to si Zion. Kasi balak nga namin na bigyan na ng kasama, no? Kasi nakakaawa naman tong ating alaga na to, no? Pagka wala kami sa bahay, parang lagi nakatulala, nakatingin sa labas ng bahay, lagi naghihintay ng mga amo niya na darating. Nakakaawa. Kaya parang nakukonsensya ako, parang dinudurog ang puso ko pag nakikita ko siyang ganun lagi. Kung napapansin niyo mga kainags, ano, hindi ko pinarada dito yung truck ko. Kasi pagka ganitong kuhaan ng basura, hindi natin pwedeng iparada yung truck natin dito kasi yung mga cart natin, ano, actually ngayong araw yung kulay black tsaka kulay green yung kukunin ngayong araw na to, no? So dito kasi natin nilalagay yan. Kung nakaparado yung truck natin dyan, delikado kasi baka tamaan yung truck natin, no? Pagka kinukuha ng magbabasura, baka tamaan yung truck natin kasi mahaba yung truck natin, kaya doon ko pinarada muna sa sa harapan ng bahay natin. Pero mamaya dito na natin ipapark. Balik tayo dito sa usapan natin kay Zion mga kainags, ano, tungkol dun sa kanyang hindi ko agawin yan, dun sa kanyang mga kasama, no? Hindi ko agawin yan. Kasi mga kainags, sabi sa akin nung panganay kong prinsesa, yung tatay daw ni Zion ay binibenta sa halagang $350. So 2 years old yung tatay ni Zion mga kainags, ano? Yan, so
May picture na binigay sa akin yung pangalan na prinsesa natin. Sabi niya, pa binibenta yung tatay ni Sayon. Tingin muna tayo dito mga kainis. Meron ko nasulya pang dalawang raspberries, pahabol. Naku, Panginoon. Pahabol mga kainags. Wow. Ayaw pa sumama. Ayaw pa magpapitik. Ito hilaw pa to pero pwede na yan. Naku. Wala na. Pwede pa rin. Asim. Asim. Ay, nako. Ganito yung mamimiss natin mga kainags, Gantong panahon, gantong tanawin. Yung bang naglalakad tayo, hindi tayo nangangambang madudulas tayo sa daan, kapag may snow. Kasi ngayon walang snow. Syempre pag may snow na, winter na, malamig na, naku, bawat hakbang ng mga paa natin sigurado dapat nag-iingat tayo. Dahil kung hindi, isang pagkakamali lang pag ikaw nadulas mga kainags, talagang delikado, baka mabalian pa tayo ng buto. Dire-diretso ka pa doon, Yan, wow. Pinapakita ko lang din sa inyo, syempre, para pag may snow yung dinadaanan natin na yan, alam nyo na yung pagkakaiba mga kainags, So yung katulad nito mga kainags, nilagyan niya ng buhangin yung mga dadaanan natin, para hindi tayo madulas. Yan. Pero usually naglalagay ng ganyan pagka merong snow na madulas. Yan, para pag natapakan natin hindi tayo madudulas. So yan, pagka ganyan dapat nilalagyan. Pero ang ganda talaga pagka summer, kikita mo pa yung mga dahon, iba't ibang kulay pa ng mga mga paligid natin, Wow, ganda tingnan sa mata. So dito siguro baka next week mga kainags, kung napapansin nyo itong mga sign na yan, bawal lang mag-park dito. Pati doon sa kabila, napapansin nyo yung mga no parking. Yan, kasi siguro rito may bubutasin dito, sa daan na to. May kukuning, may aayusing tubo sa ilalim ng lupa. Ayan, kaya ganyan. Kasi nung 6 years ago, sa harapan ng bahay natin may ganyan din, So hindi kami nakapag-park sa labas ng bahay namin, sa harapan ng bahay namin, kasi nga may mga ginagawang construction. So siguro nangyari yun 2 months na walang parking sa harapan ng bahay dahil may ginawa nga. Yan, kaya ganyan. Balik tayo dun sa tatay ni Sayon. Parang gusto ko na kunin yung tatay ni Sayon, na parang ayaw ko nga. Kasi nga ang disadvantage na nakikita ko mga kainags ay, kasi syempre hindi namin kilala yung aso, diba? Yung tatay ni Sayon, tapos 2 years old na. Syempre ang kinakatakot ko, baka mamaya kagatin kami. Gusto ko na talagang bigyan ng kalaro, kasi nararamdaman ko yung nararamdaman ni Sayon pag naiiwan mag-isa sa bahay. Kasi kung hindi nyo na itatanong doon sa mga regular na viewers natin, nakwento ko na rin, kasi nung ako'y 16 years old, maaga akong nahiwalay sa mga magulang ko, Syempre, nung nahiwalay ka sa magulang mo na 16 years old ka, bata ka pa nun, ang laki ng adjustment mga kainags, Minsan, syempre, tulala ka dahil namimiss mo yung company ng family mo, especially ng nanay mo, tatay mo, di ba? So ganoon din yung nakikita ko kay Sayon mga kainags. So kaya parang gusto ko talaga siyang hindi pala parang dati parang ngayon gusto ko na talaga siyang bigyan ng kasama. Dahil naawa talaga ako sa kanya. Pusang gala Hoy, naghahanap ng makakain tong pusa na to Parang gusto ko rin magkaroon ng pusang alaga. Tingnan mo, mayroong hinahunting yung pusa Ayan Yan, sarap maglakad kasi wala pang snow at hindi pa madulas ang dinadaanan natin. Ay nako, napakasarap tingnan ng mga paligid ng harapan natin mga kainags. Itong mga nakikita natin na to, yan yan, mga bulaklak na yan. Nako, wala na sa winter yan mga kainags. Kaya habang nandyan pa yung mga yan lumabas na tayo ng bahay, tingnan natin. Mga dahon na yan nako, mawawala na yan. Tapos ilang buwan na naman tayo maghihintay para lang makita natin yan, masilayan natin yan nagdidilaw-dilaw na Ganun talaga mga kainags So mga kainags maraming salamat talaga sa mga comment nyo. Marami ako nalalaman, marami ako natututunan.
thank you sa sa walang sawang pagko-comment sa araw-araw nating pagbablog, mga kainags. Siguro mahigit isang buwan na ako na nag-upload ng vlogs natin araw-araw, Kasi syempre masaya ako, mga kainags, Para bang natutuwa ako pagka may mga nagko-comment na sinasabi nila na hindi raw kompleto ang araw nila pagka wala silang napanood na vlog ni Inags. Parang kulang daw yung araw nila pagka wala tayong na-upload na vlogs, di ba? So syempre, pag nakakabasa ka ng mga ganun, ng mga comment, mga kainags, sa mga subscribers mo, sa mga viewers mo, nakakataba ng puso, tsaka nakakagana. Kumbaga kasi syempre parang parte ka na ng buhay nila sa araw-araw na ginagawa nila, di ba? Yung ibang mga subscribers natin, sinasabi nila na hindi kumpleto yung araw namin pag wala kang upload, di ba? Para bang isa tayo sa mga nagpapasaya sa kanila araw-araw, nagbibigay ng mga good vibes, sabi nila. Kaya sabi nila, bago sila matulog or pagkagising nila, sinesearch ka agad nila yung pangalan natin, baka meron tayong upload, di ba? Nakakatuwa, nakakatuwa lang. Alam niyo yung parang nagsimula ka sa wala, di ba? Nagbakasakali ka kasi gusto mong gawin, hindi ka nainip, naghintay ka, nagtiyaga ka. Syempre, pagdating ng panahon, di ba? Kumbaga unti-unti mong nakikita at nafi-feel yung mga pinaghirapan mo, mga kainags, Yung bang tinatawag na fruit of labor. Napakasarap, di ba? Napakasarap, syempre. Pinaghirapan mo eh. Mas masarap sa pakiramdam yung isang bagay na pinaghirapan mo at pinagtrabahuhan mo talaga. Especially na wala kang sinasagasaang tao or kung ano pa man. Dahil masaya ka sa ginagawa mo, yung pangarap mo unti-unti mong natutupad. Kasi meron tayong ginagawa sa ating pangarap para matupad, di ba? Dami kong sinabi, kasi minsan, mga kainags, hindi natin maiwasan na maging emotional tayo. Emotional. Maging madrama sa buhay. Siyempre, pag naalala mo yung mga moment na medyo malungkot, hindi mo maiwasan na hindi maging madrama minsan, di ba? Reminiscing, especially pagka ganitong panahon. Hindi, kasi lang siguro, baka nadadala ako sa panahon dahil magpapaalam na sa atin ang summer, di ba? Pero hindi ako nagrereklamo, uli, mga kainags, hindi ako nagrereklamo na magwi-winter na, hindi. Anyway, tara. Dahil nag-a-adjust lang siguro yung nag-a-adjust lang ang pag-alis ng summer. At nag-a-adjust lang pala ako dahil sa pag-alis ng summer at pagpasok ng malamig na fall at sa sobrang lamig ng parating na winter. Anyway, tuloy ang lakad, tuloy ang buhay sa Canada. Yan, kaya nga winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ting 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 ding ding. Yeah, di ba? Drama. Nakakapagod maglakad, mga kainags, Pumuna tayo doon, may upuan. Parang kailan lang, mga kainags, nung dumating yung family ko rito, yung mga anak ko, 2015 yun Diyan sila nag-aaral, So siguro yung panganay ko pumasok dito ng 1 week lang. Tapos lumipat na siya. Tapos yung bunsong prinsesa ko, na kumpleto niya yung taon niya dyan. 3 taon yata, diyan sa school na yan. Ay, nako. Ganon talaga, mga kainags, Ganon talaga ang panahon, napakabilis. Kaya enjoy life because life is so short. Yan. Hindi natin namamalayan ng panahon na lumilipas. Yan, di ba? Kaya nga minsan yung ipon tayo ng ipon, trabaho tayo ng trabaho, trabaho tayo ng trabaho, hindi natin namamalayan na yung panahon ay lumilipas na,
Yung mga anak natin, hindi natin namamalayan, malalaki na pala. Tapos kung kailan meron na tayong oras sa kanila, sila naman na yung walang oras para sa ating mga magulang, ano. Kaya ko naman nasabi yan, mga kainags, dahil naranasan ko yan, ano. Pero yung sa akin naman, worth it naman, kasi kaya ako nawalay sa kanila, sa mga anak ko, dahil tara, alis mo tayo dito, baka ano yung tayo, paradahan tayo nung bus, kasi nung nakaraan hinintuan tayo nakaupo tayo doon no. Bihira. Kaya sabi ko hindi ako no, kasi mukhang hihinto yung bus So balik tayo doon sa usapan, mga kainags, ano. Dito na lang tayo, balik tayo doon. Kasi syempre, mga kainags, ano, iniwan ko kasi mga anak ko, maliliit pa nga, ilang beses ko na sinabi, para naman sa kanila yon. Kailangan ko mag-abroad kasi nawalan ako ng trabaho sa Pilipinas. Maliliit pa mga anak ko noon 7 years old tsaka 5 years old nung iniwan ko. Kailangan ko magkayod, magtrabaho. Kaya yun, nung malalaki na sila, nung nadala ko na sila dito, malalaki na sila. Tapos kung kailan nagbawas na ako ng oras sa trabaho ko, yun naman yung time na nasa age na sila ng teenager na hindi na sila sumasama sa magulang, na wala na silang, syempre gusto nilang kasama yung mga kaibigan Ganon talaga no? Pag teenager na sila, syempre mas gusto na nilang kasama yung mga tropa nila, mga kaibigan nila, dahil nandun na sila sa stage ng teenager stage na tropa-tropa na ganon. Tapos ngayon, hindi mo akalain, may mga trabaho na sila, na sila, nasa 20s na sila, no? Nasa 20s na sila, mga kainags, more than 20s na. Kaya ito tayo ngayon, marami tayong oras sa sarili natin, pero wala lang, nahihinayang lang ako na parang okay lang sa mga oras na hindi ko nakasama yung mga anak ko nung maliliit pa sila. Tara, makabalik na nga. Ano ba nangyayari sa akin? Ito na naman ako, naging emotional na naman ako, mga kainags, ano. Pagka ganito talaga ang panahon, mga kainags, ako nagfa-flashback nung time na contract worker ako rito sa Canada. Pag ganitong panahon, miss na miss ko yung mga anak ko, mga maliliit pa yung mga anak ko nun, pati asawa ko. Talagang kailangan mo magsakripisyo no? Magsakripisyo para sa pamilya. So para sa akin, ngayon, sa status ko, siguro ang pinaka masarap at pinakamagandang kayamanan, yung moment na priceless talaga, is yung makasama mo pa yung mga anak mo habang maliliit pa talaga sila. Habang maliliit pa, kasi sandali lang yan mabilis ang panahon. Dahil pag pumatong na sa 12 years old, 13 years old, diyan na magsisimula yung hihiwa-hiwalay na sila sa iyo Sasama na sila sa mga kasing edad nila, mga tropa-tropa nila, no? Pero yung age ng 4 years old na medyo okay na sila, nakakalakad-lakad na sila, hanggang 11 years old, 12 years old, yan ang masarap, mga kainags, Yan ang namimiss ko na hindi ko naranasan. Kasi nga, sabi ko, 7 years old, umalis na ako 7 years old yung panganay ko Yun yung namimiss ko, yun yung pangungulila ko talaga. Pero ganun talaga, kaya sandali lang yan, sandali lang. Yung taon na yon, yung 4 years old, sabihin natin 1 year old to 12 years old ang mga anak nyo, mga kainags, Kung kaya nyo, wag sayangin yung mga panahon na yon. Wag nyo sayangin, dahil kasi ako, meron akong may regrets ako no? Pero may pang-kontra naman nga ako sa aking regrets, dahil may dahilan. Yung dahilan na yon ay para din sa mga anak. Anyway, kanya-kanya naman tayo, mga kainags, kanya-kanya naman tayo Sa akin lang yun. Naluluha ang puso ko't nagdurugo. Wag na, baka umulan pa. Buisit. Mahira. Sinasabi ko pala lagi sa sarili ko na kung mabibigyan pa ako ng isang pagkakataon para maibalik yung oras, gagawin ko yung mga pagkakamali ko, mga pagkukulang ko sa mga anak ko nung bata pa sila. Iko-correct ko yung mga mali ko na nagawa sa kanila, mga kainags. Kaya nga siguro kaya nga siguro naging vlogger ako para may share ko yung experience ko. Tsaka syempre siguro sana may makakuha ng ideas or makapulutan ng aral yung mga pinagsasabi ko.